Kapapasok lamang po na balita, dumating din ngayon ang iba pang mga senador o yung mga bahagi po ng may bagong minority, ang Cayetano Bloc, na sina Senators Amy Marcos, Bongo, Rodante Marcoleta, maging si Senator Pia Cayetano. Nauna na kanina ang 13 senators sa special session kung saan nga formal lang iniluklok bilang bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Nagsimula na po ngayon ang pag-convene ng Commission on Appointments at dito na po yung panahon o yung oras na nagdatingan ang mga senador mula sa minority bloc. Kanina, opisyal nang nahalal si Senator Win Gatchalian bilang ika-4 na Senate President ng 20th Congress. Naisagawa ang botohan sa special session ngayong araw matapos pumasok ang ika-13 senador na si Senator Joel Villanueva. Subalit absent pa rin kanina yung mga mambabatas mula sa minorya sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa kanyang Facebook post, bago ang session, sinabi ni Cayetano na hindi niya haharangan ang pagluluklok sa bagong Senate President. Binati na rin niya ng advance congratulations ang bagong liderato. At makibalita po tayo ngayon sa sitwasyon sa Senado. Magbabalita si Mobile Journal, nakatutok roon si Merimon Reyes. Merimon? Cheryl, sa ngayon, ang ginagawa dito sa Senado ay yung Commission on Appointments sa pag-convene. Kumbaga, nakasuspend muna, nakahinto muna panandalian yung special session sa Senado at pagpapatuloy mamayang alas 3 ng hapon. Isa kasi sa mga pending na kailangan daw nila talagang pagtuunan ng pansin at oras ay yung confirmation ng promosyon ng ilang mga koronel para maging general na. At ito nga sinasabi na paretiro na kasi ang mga ito. Kaya pangit naman daw o mahihirapan pagdating doon sa benefits o privileges etong mga uniformed men. Kaya ngayon nag-convene ang Commission on Appointments. Dito, kasi ang sinabi ni Senator Rizong Tiveros kanina, nagparamdam na nga ang minority dahil ito rin meron silang mga inilagay na mga senador para sa CA. Ang nakikita natin sila Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Bongo. At so far ito yung unang pagpapakita nila matapos magsimula ang special session at nasemento itong si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Cheryl. So, Merimon, klaruhin lamang natin. Tatlong senador mula sa minority bloc ang nariyan ngayon sa pagko-convene ng Commission on Appointments. Sina Senators Bongo, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Tama, Cheryl. So far, pero kanina nung alas 9 ng umaga, walang minority senators na dumating. Puwera na lamang kay Senator Joel na nakaupo na ngayon sa lamesa at upuan sa side ng session hall na kasama ang majority bloc. So binubuo na nila itong decisive majority at dito na nasemento ang liderato ni Senator Gatchalian bilang SP, si Senator Tito Sotto naman bilang Senate President pro tempore at ang majority leader still si Senator Mig Zubiri na dagdag sila Senator JB, sila Senator Ping bilang deputy majority leaders. Pero sa panig ng minorya, so far, ito yung kanilang pagpaparamdam. Puwera na lamang, actually, isa sa inabangan natin kasi kanina lamang bago magsimula itong CA, dumating din sa Senado itong si Senator Amy Marcos na hindi nagbigay ng komento tungkol dito sa pagpapatalsik kay Senator Alan Peter Cayetano at pagluluklok na kay Gatchalian. Pero mamaya, susubukin nating makakuha ng komento pag natapos itong CA. Cheryl. May iba ka pa bang minority senators na nakita pero hindi lang nagtungo dyan sa pagko-convene ng Commission on Appointments? So far, Cheryl, ito sila pa lang din yung nakagilap natin. Yung ibang mga senador, for example, sila Senator Cayetano, sila Senator Robin, hindi pa natin sila nakakagilap so far. Cheryl. At nagkaroon na ba tayo ng pagkakataon na o nagbigay ba man lang ng maiksing statement o interview si Senator Joel Villanueva? So far, hindi pa, Cheryl, hindi pa natin nakukuha yung pagkakataon na matanong itong senador. Pero ang natanong natin tungkol sa pagpapakita niya ay si Senator Erwin Tulfo. Actually, ang sabi ni Senator Erwin, parang kahapon daw ang nagkausap pa itong si Senator Joel pati si Senator JV Ejercito.
Dagdag pa nitong weekend nga na sinabi naman ni Senator Alan sa isang post niya online na nag-heart-to-heart talk din daw sila ni Senator Joel at mukhang kagabi nga nagkaroon ng desisyon itong si Senator Joel na umanib na. Kumbaga hindi lang attendance yung pagpapakita niya sa special session kundi yung pag-aanib na sa majority block. Pero ang sabi pa ni na Senator Erwin, doon daw sa isang babae at isa pang lalaki na minamatang posibleng lumipat pa sa majority block, tuloy-tuloy naman daw ang kanilang usap-usapan dito sa Senado. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam kay Senator Erwin Tulfo. Relieved and happy kasi magagawa na namin yung trabaho namin. Kawawa eh. Kawawa yung taong bayan. Kawawa. Sir, wala yung any from the Cayetano block. How do you think, ano mangyayari ngayon? Hindi ko alam. May problema na nila yun. Pinapasweldoan sila ng tao. Ayaw din ang pumasok. So nakakahiya naman. Pero kahapon din, di ba, nagkaroon ng usap-usapan na posibleng lilipat din si Senator Mark Villar sa majority dahil hindi siya kasama dun sa pumirma sa SC petition ng Cayetano Block. Ano ang paglilinaw dito? Meron na ba tayong nakuha? Oo, Cheryl, nang natanong natin yung opisina ni Senator Mark Villar tungkol doon kasi wala nga yung pangalan ni Senator Joel, pati ni Senator Mark doon sa Supreme Court petition for certiorari and prohibition na final ng Cayetano Block. Ang sabi lang ng opisina ni Senator Mark, nasa ibang bansa daw itong senador due to personal reasons. Pero wala pang ibang response o kasagutan sa tanong natin kung may plano pa bang dumalo sa special session, kung parte pa rin ba siya ng Cayetano Block, hanggang dun pa lang yung impormasyon na meron tayo. Pero doon kay Senator Joel Villanueva, though wala pa siyang direktang sagot kung bakit wala yung pangalan niya doon sa Supreme Court petition, pero ito yung isang kasagutan na sa tanong na siya nga ay umanib na sa new majority block. Cheryl. Marymon, maikwento lang natin habang ikaw ay nagre-report, pakita lamang natin yung live na kuha ngayon sa plenaryo na pumasok na, naroon na rin si Senator Loren Legarda. Binati niya, nakita natin na nakipagkamay siya at may kaunting pagyakap kina Senators Raffy Tulfo at Senator Erwin Tulfo. At nilapitan din niya ang kapwa kasama niya sa minority na si Senator Amy Marcos na sila ay nagyakapan, nagbeso-beso. Pero noong pinansin din naman niya kasi nasa gitna siya ni Senator Amy at ni Senator Riza Ontiveros eh. Pero nung nagkatinginan lamang sila ni Senator Riza Ontiveros pero walang pagkakamay or pagkukongratulate na doon sa bagong majority. So doon sa tatlo medyo yun, yung makikita mong senaryo ngayon doon sa kanilang hilera na yung tatlong mambabatas natin, mga senador na mga babae, ay magkakatabi, nag-uusap yung dalawang magkasama sa minority na sina Senators Amy Marcos at Loren Legarda at nasa tabi lamang nila si Senator Riza Ontiveros. At kasalukuyan nga ay nagsisimula na marahil itong pagko-convene nga nitong Commission on Appointments. Ano ba ang magiging pakay dito sa Commission on Appointments? Dahil isa ito sa mga rason kung bakit Marymon nagpatawag ng special session ang Pangulong Bongbong Marcos. Oo, Cheryl. Ito yung para sa confirmation and promotion nitong uniform men. Even sa gabinete, ito yung inaabangan natin na pending yung kanilang mga promosyon o kaya yung kanilang yung authorization na ito na sila sa kanilang posisyon o sa binibigay nilang oras is until 3 o'clock in the afternoon. And ito yung sinasabi kasi ng mga senador from the majority block na naging pending daw, lalo na itong mga koronel na pa-general na raw sana pero ilang beses ding nabitin o nabinbin yung kanilang confirmation ng promosyon. So ito yung isang priority nila. Maging kanina sinalang na rin sa pagsisimula ng special session yung resolution na i-final o pinakilala ni Senator Joel Villanueva patungkol sa maigting na pagpapadala pa o pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Maging yung tungkol sa GATS pay, yung sa vouchers para daw sa
nasa private education, isinalang na rin. Ang inaantabayanan natin yung ilan pang mga panukala patungkol sa agrikultura, kay Senator Kiko Pangilinan yan, maging yung iba pang administrative matters na maaaring maisalang. Pero ang dagdag na rin sa nagawa kanina ay yung sa committee chairmanship. So sa Blue Ribbon Committee, nadagdag na dito bilang vice chairperson si Senator Ping Lacson, na ang sinabi ni Senator Ping, kung wala raw talagang takers ng Blue Ribbon Committee, willing naman daw siyang kunin ulit ito. Pero dahil nga nandiyan si Senator Erwin Tulfo, ang sinasabi ni Senator Ping, meron dalawa ang rason niya kung bakit hindi niya na raw talaga kinuha yung pagiging chairman ng Blue Ribbon. Una, ayaw niya na raw na mawalan ng mga kaibigan at magkaroon ng mga bagong kaaway. At pangalawa, naniniwala siya na meron kung kapantay o mas higit pa raw na kwalipikado para hawakan ang Blue Ribbon Committee. Pero Vice Chairman naman itong si Senator Ping, at ang inaabangan din natin yung magiging schedule na sunod ng Blue Ribbon Committee. Cheryl. At yun nga yung pansin ng karamihan na magmula kaninang alas 9 ay nakatutok na dito sa special session, na kanina sa pagbubukas, sa pagsisimula, automatic naghalal ng bagong Senate President at may bago na nga tayong mayorya. Ngayon, after yung mga susunod na kumbaga agenda or itinerary dyan sa Senate, kagaya na itong pagkukonvene ng Commission on Appointments, doon lamang nagsidatingan ang mga minority senators. Ano ang kahalagahan na dumalo rin sila dito sa Commission on Appointments? Cheryl, though wala pang direct answer from the minority bloc kung bakit nagpakita sila ngayon sa CA pero hindi sa special session, ang aabangan din natin kung mamayang alas 3 ng hapon, pag nagpatuloy itong special session, ay dadalo na itong minority senators. Kasi so far, itong si Senator Alan Peter Cayetano, kanina, around bago mag alas 9 ng umaga, nag-post na rin siya na nakausap niya raw si Senator Joel na sinasabing nakuha na raw ng Gatchalian Block yung numero para maluklok na bilang SP itong si Gatchalian, at lumalabas doon natanggap na ni Senator Cayetano na talsik na siya o napatalsik na sa posisyon ng pagiging SP. Ito rin yung sinasabi ni na Senator Loren Legarda last time nung siya pa ay pinangahawakan nila na Senate President pro tempore. Kapag lumabas na raw yung 13 numero ng mga senador, bababa raw sila sa kanilang posisyon. So ito yung kumbaga yung confirmation na inaabangan natin kung sakali man na mamaya, dadalo na itong minority senator sa special session. Cheryl. At ito nga, Mary Mon, yung kapapasok lamang na balita na ihahalal ng majority bloc si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. So may impormasyon na ba tayo rito kung bakit siya yung napiling mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara? Sa ngayon, Cheryl, wala pa. Ang huli kasing sinabi ni Senator Gatchalian kahapon, siya raw as of kahapon, ang magsisilbing presiding officer. At ito kasi umuugat yung mga tanong sa kung sino ang magpe-preside sa impeachment dahil nakabakante pa technically yung posisyon ng Senate President. And usually kasi doon sa proceedings ng Senado bilang impeachment court, yung SP ang magsisilbing presiding officer, pwera na lamang kung magkakaroon ng pag-uusap na babaguhin yung rules o iba ang ipupwesto dito. So ang huling sinabi ni Gatchalian, siya ang magsisilbing presiding officer, ngayon SP siya, so kung automatic lang ang pag-uusapan, siya ang magsisilbi. Pwera na lamang kung merong ibang itatalaga doon sa pagiging presiding officer ng impeachment trial. Cheryl. At isa rin sa mga natalakay kanina ay yung mga nabago na committee chairmanships. Anong update dito? Cheryl, pagdating dyan, yung sa Blue Ribbon, idagdag natin na lahat daw ng miyembro ng majority bloc, pwera lang kay Senator Cheese Escudero ang kanilang inelect na maging parte ng Blue Ribbon. Though walang naging pagpapaliwanag sa kung bakit si Senator Cheese ay hindi napabilang o ipinwesto ng majority doon sa Blue Ribbon. Sa ibang mga committee naman, for example, sa Social Justice, hawak ito ngayon ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman, ang Committee on Energy kay Senator Erwin din, ang Trade Committee kay Senator Bam Aquino, ang Constitutional Amendments, huling humawak nito si Senator Kiko Pangilinan pero nabitiwan niya nung naging minority siya pero ngayon majority siya. Hawak na ulit ito ni Senator Kiko, ang Agriculture Committee kay Senator Kiko Pangilinan na rin, Basic Education kay Senator Bam Aquino,
Yung sa Commission on Appointments, yun na nga ang parte dyan, sina Senator Lacson, Senator Mig Zubiri, Senator Joel Villanueva, Risa Ontiveros, Senator Tito Soto, Raffy Tulfo at JV Ejercito. Doon sa Foreign Relations, kay Senator Mig Zubiri ito bilang Chairman, Science and Technology kay Senator Bam, ang Justice Committee kay Senator Kiko din, ang Committee on Rules kay Senator Mig Zubiri kasi siya pa rin naman ang majority floor leader, ang Committee on Health, nakuha na rin ito muli ni Senator Risa Ontiveros na last time nung sila ay minority, iba pa ang majority kay Senator Bongo ito. Ang Finance last time kay Senator Mark Villar, ngayon kay Senator JV Ejercito. Ang Defense Committee kay Senator Tito Soto, ang Women and Youth Committee kay Senator Risa Ontiveros, Ways and Means kay Senator Ping Lacson, ang Games and Amusement na last time ay galing kay ang may hawak ay si Senator Tulfo. Ngayon si Senator Lito Lapid ang mamumunuan bilang chairman. Ethics Committee, from Senator JV Ejercito yung pinakahuling naluklok doon as committee chairman. Nung si Senator Cayetano kasi ang SP, wala pang napapwesto ng Ethics Committee Chair. Ngayon, ang may hawak ng ethics ay si Senator Tito Soto. Public Services, Senator Raffy Tulfo. Sa LGU, kay Senator JV Ejercito. Migrant Workers, kay Senator Raffy Tulfo. Siya ang magsisilbing chairman nito. At ito yung dinadasal niya last time, noong liderato pa ni Cayetano ang nakaupo na kung pwede raw sana mapunta sa kanya to, or kung maaari, mabigyan daw siya ng subcommittee. Pero ngayon, chairman na ng migrant workers si Senator Raffy. Kay Senator Joel Villanueva, siya ang chairman ng Committee on Higher Education, pati Labor Committee. So marami-rami pa Pero ang inaabangan din natin yung mga i-elect naman na members ng committees mula sa Menorya. Cheryl. At Marymon, ito nga, nakatutok pa rin tayo sa live na feed natin mula sa Senado at kasalukuyan ang dating kasama ng majority na nasa minority na ngayon na si Senator Loren Legarda ay kasalukuyang kausap si Senate President Win Gatchalian, Senator Mig Zubiri, and Senator JV Ejercito. Kanina nakita din natin, hindi lang siguro nakuha na ipakita natin ng live na kusang lumapit naman sina Senators Loren Legarda and Amy Marcos at nilapitan niya si bagong Senate President Win Gatchalian. Kung makikita po ng ating mga nanonood, tagapanood ay parang very warm naman Maganda yung kanilang pag-uusap. So maybe this is something na simula na ng paghupa ng tensyon, Marymon, mula sa magkabilang panig from between the new majority and yung bago ring minority ngayon. Cheryl, ang sabi pa nga rin ni Senator Ping Lacson, i-elect nga raw nila si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court kasi nakikita raw o naiisip ng majority bloc na mas okay daw si Escudero bilang presiding officer dahil abogado siya. Cheryl. Yung kanina, isingit ko rin ulit, Marymon, kasi nagkabatian na sina Senators Loren Legarda and Ping Lacson. Kasi maalala natin, di ba, si Senator Ping felt betrayed sa paglipat, di ba, ni Senator Loren sa Cayetano block. Pero ngayon, makikita natin, kung hindi lang napapakita ngayon sa screen, pero sila yung, may kausap si Senator Ping Lacson at nagkakangitian. Ang kausap niya dyan ay si Senator Loren Legarda. So after this, magpapatuloy, Marymon, itong Commission on Appointments. And then after, ano pa ang mga susunod na mangyayari sa maghapon dyan sa Senado? Cheryl, bandang 3:00 ng hapon, inaasahan na magbabalik naman yung special session dito sa Senado. And yung ilan sa mga inaabangan natin, kasi nasalang na so far karamihan dito sa mga panukala, kung mayroon pang kakailanganing idagdag o yung i-amend or i-adapt. Yung ilan sa mga naisalang na kasi yung Magna Carta for barangay health workers, yung tungkol sa pagpapadala nga ng adequate funding and resources pa sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Yung isang inaabangan din natin is yung resolusyon na pinapakita yung gratitude naman ng Senado sa mga rescue workers, social welfare and healthcare personnel, LGU units, uniform services. Ito yung mga sinasabi nilang mga frontliner. And ang isang inaabangan din natin for interpellation ay yung anti-political dynasty bill na isa rin sa inilatag ng executive ng palasyo na mga priority bills na dapat maisalang na ngayong special session. Pero na lamang kung may idadagdag pa silang ibang administrative matters mamayang hapon. Minamata nila, bandang 4:00, 5:00 ng hapon matatapos ang special session ngayong araw. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.